Aprobado na sa huling pag-asa o pagbasa sa Kamara ang planong amyendahan ng ilang provision ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Isa sa tututokang pagbabago ang pagpapababa sa exemption ng edad ng criminal liability mula 15 gusto na itong gawing 12 taong gulang. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Hindi na bago ang kwento ng mga minor de edad na nasasangkot sa mga krimen. Ang ilan, damay sa kasong pagpatay. Ang iba naman ng gahasa ng kapwa nila bata. Sino rin makakalimot sa hamog boys? Mga minor de edad na nambubukas at nagnanakaw sa mga natatraffic na sasakyan. Batay sa tala ng Department of Social Welfare and Development, parami ng parami ang mga kabataang nasasangkot sa krimen kada taon. Hindi man kinasuhan dahil hindi maaari ayon sa batas. Sumasailalim sa rehabilitation at assessment ng Social Welfare Development ang mga nauhuling batang hamog. Ang responsibilidad namin siyempre is yung tignan, no? Kung ano ba, bakit ba siya naging ganon at i-correct yung to help, parang to rehabilitate. Gusto nga po magbago eh. Pero mahirap. Mas maraming tarantado. Gustong gumulo sa isip. Pero sa tulad ni alias Bitak, tila wala na raw epekto ang paglabas-pasok niya sa Rescue and Action Center ng City Social Welfare and Development ng Maynila. 12 anyos lang siya nang unang mahuli ng durukot at mula noon, di lang 20 beses siyang nagpabalik-balik sa center. Natuto na rin daw siyang mag-akyat bahay at bukas kotse. Alam mo bang dahil sa edad mo hindi ka makakasuhan? Hindi po. Alam mo yan? Sino nagsabi sa'yo? Tsahin ko. Tsahin mo. Sino nagpapagawa sa'yo ng ginagawa mo? Yung tsahin mo rin. Tapos sabi niya po, pag hindi daw po ako ng pambiling pagkain, hindi daw po ako uwi dyan. Malalim ng pagkakatatak kay Bitak ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kung saan nakasaad na mga batang edad 15 pababa lusot sa anumang krimen at padadaanin lamang sa counseling ng DSWD. Tinanong ko, hindi ka ba natatakot? Akyat bahayan ka? Napani ka, baka mabaril ka? Hindi, pag nabaril niya ako, kaso niya murder. Pero hindi ako makukulong. O di ibig sabihin, 14-year-old to, alam niya na wala siyang criminal liability. Kaya siguro, ito nang bibigay sa kanya ng lakas ng loob para tumira. Ang tila nagiging butas sa batas sa ito, ang layong tugunan ng amyendang inaprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. Isa sa mga pangunahing amyenda, ang pagbaba ng exemption sa asunto. Mula 15 anyos hanggang edad 12 na lang maaaring ma-exempt sa criminal liability ang isang napatunayang sangkot sa krimen. Ang mga edad 12 hanggang 15, exempted sa criminal liability maliban kapag napatunayang alam nito ang kanyang ginagawa. Kaya para sa mga tulad ni Bitak na alam ang kanyang ginagawa, isa sa mga isasaalang-alang ng mga social worker ang discernment o ang konsepto ng tama at mali ng isang bata. Kapag ang bata alam nga na niya, may konsepto siya ng tama at mali, pero lumaki siya sa mundo o sa pamilya na dysfunctional, therefore dysfunctional din ang mga ways niya. May mayroong impact yun sa kanyang pagkatao and therefore natutwist yung discernment. Pero ano nga bang tama o mali para sa isang tulad ni Bitak na sa murang edad ay naitulak daw sa buhay ng krimen dahil sa kahirapan. Ka-6 ng Hunyo, ika-15 kaarawan ni Bitak. Nakalusot siya sa asunto sa nakalipas na 3 taon. Pero ang mga nakababata sa kanya at nasa parehong sitwasyon, rehas na nga bang kinabukasan nila sakaling tuluyang maipasa ang amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ivan Mayrina, GMA News.